the Bible, Exodus chapter 3. Buksan po natin yung Biblia. Exodus po, Kapitulo 3. Exodus chapter 3, verse 1 to 5. Kapitulo 3 po ng Exodo, versikulo 1 hanggang 5. With brother Ian, we're gonna read alternately. Basahin po natin ang salitan. Verse 1, noon ay inalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Midian, kanyang pinatnubayan ng kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Verse 3, sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panooring ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Verse 5, kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. So in Exodus chapter 3, God called Moses Kaya nga po sa Exodo Kapitulo 3, tinawag po ng Diyos si Moises. in order to save the Israel people in Egypt. Nang sa gayon po, kanya pong mailigtas yung mga Israelita sa Ehipto. That was the answer of prayer of the Israel people. Ito po yung kasagutan sa panalangin po ng mga Israelita. So like this, when we pray with all our heart, God answered our prayer. Gayon din po, kung mananalangin po tayo ng buong puso, sinasagot po ng Diyos yung ating panalangin. And God appeared in the bush, and there was a fire, but the bush was not consumed. At nagpakita po yung Diyos sa isa pong damo na nasusunog, ngunit hindi po ito natutupok. And when the God called Moses, he denied. Kaya nga, He rejected. at nung tinawag ng Diyos si Moises, kanya po itong tinanggihan. He was not confident to achieve the God's will. Dahil wala po siyang lakas ng loob na isagawa yung kalooban po ng Diyos. But God kept saying he will be with Moses and he will give the strength to Moses. Ngunit patuloy pong sinasabi ng Diyos na sasamahan niya si Moises at bibigyan niya ng kalakasan si Moises. And verse 5, God said, take your sandals off your feet. At sinabi ng Diyos sa verse 5, hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa. So it means you remove your own thoughts and your own experience. Ibig sabihin, kanya pong dapat alisin yung kanyang sariling kaisipan at kanyang sariling kakayahan. If you follow me, I'll give you the strength and I'll make you to achieve my will. Kung susunod ka sa akin, aking kang bibigyan ng kalakasan at tutulungan kitang maisagawa yung aking kalooban. So today, we're gonna learn the lesson through the God's calling Moses. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin yung pagkatawag po ng Diyos kay Moises. The verse 1, verse 2, would you read? Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit hindi ito nasusunog. The angel of the Lord appeared to call the Moses. Yung anghel po ng Panginoon ay nagpakita upang tawagin si Moises. Actually, that was the answer of the prayer of Israel people. Sa katunayan, ito po yung sagot sa mga panalangin ng mga Israelita. At that time, Israel people was slave for almost 400 years. Nung oras po na ito, yung mga Israelita, sila po ay sakop sa Ehipto sa loob ng 400 taon. So let's look at the Exodus chapter 2, verse 23. Tignan po natin sa Exodo, Kapitulo 2, versikulo 23. Would you read? Pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay, ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. They cried out, Sila po ay dumaing. Lord, please mercy on us, save us. Panginoon, pakiusap, mahabag ka sa akin, iligtas mo kami. When they became a slave, their babies, when they are born, they are automatically slave. Dahil nung sila po ay naging alipin, yung kanilang naging anak ay naging alipin na rin. No matter what they did, what they do, they cannot they cannot escape from their destiny. Kaya nga po, kahit anong gawin nila, hindi po sila makatakas sa kanila pong patutunguhan. So only one they can rely on is God.
Kaya nga yung pinakapagkakatiwalaan lamang nila dito ay yung Diyos. Lord, we cannot handle our situation. Panginoon, hindi namin kayang solusyonan yung aming sitwasyon. We cannot save ourselves. Hindi namin kayang iligtas yung aming sarili. Without your help, we cannot do anything. Kung wala yung tulong mo, wala kaming magagawa. So please help us. Kaya pakiusap, tulungan mo kami. Then the Bible says, verse 23, the last part, their cry came up to God because of the bondage. At sinasabi po sa Biblia, sa verse 23, ang kanilang daing dahil sa pagkalipit ay nakarating sa Diyos. So even though we pray, sometimes our prayer doesn't reach God. Kaya nga po kahit nananalangin tayo, minsan yung ating panalangin hindi umaabot sa Diyos. If we don't pray with all our heart, our prayer doesn't came up to God. Kaya nga kung hindi tayo mananalangin ng may buong puso, yung ating panalangin na yun ay hindi aabot sa Diyos. But at that time, they pray sincerely with their whole heart. Pero sa panahon na to, sila talaga'y dumaing ng may katapatan ng buong puso. When the person is falling into the water, he cannot swim, then what does he say? Kung may isang tao na hindi marunong lumangoy na mahuhulog sa dagat o sa tubig, at ano po yung kanyang sasabihin? Help me. Tulungan mo ako. Save me. Iligtas mo ako. But he doesn't say like, Pero hindi niya sinasabi na gaya nito, tulungan mo ako. he will shout, Siya ay sumisigaw. help me. Tulungan mo ako. I cannot swim. Hindi ako marunong lumangoy. I'm dying. Please help me. Mamamatay ako dito, pakiusap, tulungan mo ako. That is the attitude of the prayer. Yun po yung dapat na ugali natin sa panalangin. Even though we pray, if we just repeat our prayer without any heart, it cannot reach God. Kahit po manalangin tayo, at paulit-ulit po yung panalangin natin nang wala pong puso, hindi po to aabot sa Diyos. Let's look, please move here and let's look at the Psalm number 86. Lagyan po natin ng tanda at tignan po natin, mga awit, Kapitulo 86, Psalm number 86, verse 3. versikulo 3 po. This is the prayer of David. Ito po yung panalangin ni David. David prayed, be merciful to me, O Lord, for I cry to you all day long. Yung panalangin po ni David na, O Panginoon, maawa ka sa akin, sapagkat sa buong araw sa iyo ako'y dumaraing. For whole day, he cry and cry out. Sa buong araw po, siya ay dumaraing. Oh Lord, please mercy on me. O Panginoon, maawa ka sa akin. Then the verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pakinggan mo, O Panginoon, ang aking panalangin. Pakinggan mo ang tinig ng aking daing. Yes. Please listen to my prayer. Pakiusap, pakinggan mo yung aking panalangin. Verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa araw ng aking kaguluhan ay tumatawag ako sa iyo sapagkat sinasagot mo ako. I'll call upon you and you will answer me. Ako'y tumatawag sa iyo at ikaw ay sumasagot. When we face on the trials, our prayer becomes more sincere. Kapag naharap tayo sa mga pagsubok, yung ating panalangin ay mas nagiging seryoso. With all our heart, we seriously pray to God. Nang may buong puso, tayo po'y nananalangin sa Diyos ng may seryoso. That time, our prayer came up to God, then God answers. At sa oras po na yun, yung ating panalangin ay aabot sa Diyos at sasagutin ng Diyos yung ating panalangin. So let's go back to Exodus chapter 3. Kaya balikan po natin sa Exodo Kapitulo 3. When the Israel people cry out with all their heart, God hear their prayer. Nang dumaing po yung mga Israelita sa Diyos ng may buong puso, narinig po ng Diyos yung kanilang panalangin. The verse 7, the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. So, God saw their oppression. Kaya nga po sa verse 7, sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto, kaya nakita po ng Diyos yung kanilang paghihirap. And I have heard their cry. God heard their cry. At aking narinig ang kanilang daing. Ibig sabihin, narinig ng Diyos yung kanilang daing. Then the last part, I know their sorrow. God understands their sorrow. At sa huling parte, talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Alam na alam po ng Diyos yung kanilang pagdurusa. In verse 8, I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Sa verse 8, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo. So God came down. God didn't just talk to them.
Kaya yung Diyos po ay bumaba, hindi lamang po nagsalita. So God hear and watch and feel, and with all his body, he understand the pain of Israel. Kaya nakita ng Diyos, narinig ng Diyos, naramdaman ng Diyos, at sa pamamagitan ng buong kanyang katawan, nauunawaan niya po yung bansang Israel. And finally, God came down to Israel to help them. At sa kauli-ulihan, bumaba po yung Diyos sa Israel para tulungan sila. God is not the one who only loves us with the word. Yung Diyos po, hindi lang po niya tayo iniibig sa salita. God, when we prayed, God hear and watch and feel all our pain. Kapag nananalangin po tayo, naririnig po yun ng Diyos, pinagmamasdan niya, at nararamdaman niya po yung ating nararamdaman. When God created the heavens and the earth, God used only word. Nang lalangin ng Diyos yung langit at lupa, ginamit lamang po ng Diyos ay yung salita. But when God saved us, He didn't say the only word. Kaya nga, at nung niligtas po tayo ng Diyos, hindi lamang po siya nagsalita. He came to this world. Siya po ay pumunta sa mundo. And He died on the cross. At namatay doon sa krus. He shed the blood. Nagpadanak siya ng dugo. He felt the same pain with the sinners. Naramdaman niya rin po yung parehong kahirapan at kapigatian ng mga makasalanan. Jesus was insulted and persecuted instead of sinners. Si Jesus po ay inunsulto at pinahirapan imbis na yung makasalanan. So He didn't say just a word, I love you, I love you. Kaya hindi lamang po siya talaga nagsalita na mahal kita, mahal kita. He showed His love by His life. Kanya pong pinakita yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang buhay. Let's look at John chapter 3. Tignan po natin sa 1, Kapitulo 3, John chapter 3 verse 16. versikulo 16 po. John chapter 3 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God so loved the world. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. How much did God love us? Gaano ba tayo iniibig ng Diyos? Do you love me? Mahal niyo ba ako? Some members, opo. Some members. Yung iba, opo. Yung iba. Even though you love me, can you give me your son or daughter? Bagaman mahal niyo ako, kaya niyo bang ibigay yung anak niyo lalaki o babae? It's not possible. Hindi po. I love you, but I cannot give my son. Oo, mahal ko kayo, pero hindi ko po mabibigay sa inyo yung anak ko. But how much did God love us? Pero gaano ba tayo iniibig ng Diyos? That He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Na ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. We cannot imagine how big His love is. Hindi po natin kayang sukat isipin kung gaano po kalaki yung ganitong pag-ibig. So, the D.L. Moody, one of the greatest preacher in America, he couldn't choose this verse as a main verse of the sermon. Kaya nga po si D.L. Moody, yung dakilang tagapaghayag po sa Amerika, hindi niya daw po kayang gamitin itong bersikulo na to bilang paunahing bersikulo. Because he said, I'm not ready to explain the word so. God so loved. I cannot explain how much. Dahil sabi niya po, dahil hindi siya kwalipikado para ipaliwanag kung gaano minamahal ng Diyos yung sanlibutan. That's why he couldn't choose this verse as a main verse. Kaya hindi niya po mapili itong verse na to bilang main verse. We cannot imagine how much God loves us. Hindi rin po natin kayang sukat isipin kung gaano ba tayo iniibig ng Diyos. So He came to this world and died for us. Pumarito siya sa sanlibutan at namatay para sa atin. As a Christian who received this love, we also have to love brothers and sisters, not just with the word. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano na nakatanggap ng ganitong pag-ibig, dapat hindi po natin iniibig yung mga kapatid ng sa salita lamang. Let's look at 1 John chapter 3 verse 18. Tignan po natin sa unang 1, Kapitulo 3, versikulo 18. 1 John chapter 3 verse 18. Unang 1 po, Kapitulo 3, versikulo 18. 18. My little children, let us not love in word or in tongue,
but in deed and in truth. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. So, if you love another, the Bible says, don't just say the word. Kaya nga po kung may minamahal ka, sinasabi po ng Biblia na huwag sa salita. You have to do something for them. Dapat may gawin ka para sa kanila. So, the James chapter 2, verse 15 and 16, Sa Santiago po, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 16, if somebody has difficulties, and if you say, depart in peace and be warmed and filled, and if you just say the word, it's nothing. kaya nga po kung meron pong nahihirapan at hubad, at inyong sasabihin na humayo kayong payapa at magpainit, kung magsasalita ka lamang po, ito ay walang kabuluhan. I have no food to eat. Wala akong pagkain. Oh, eat. Ay, di kumain ka. Be full. Ikaw, mabusog I'm ka. very cold. Oh, be warmed. Nilalamig ako. O, magpainit ka. I'm dying. Be healed. Mamamatay na ako. Di magpagaling ka. Recover. If we just say the word, it's nothing. Kung magsasalita lamang po tayo, ito ay walang kabuluhan. We have to do something to help others. Dapat meron po tayong gawin para tulungan yung iba. So Jesus didn't say only words. Kaya si Jesus po, hindi lamang po siya nagsalita. Oh, you save yourself. Otherwise, you go to hell. Iligtas mo sarili mo. Kung hindi, mapupunta ka sa impyerno. Instead of word, He came to this world and take away all our sin and died for us. Kaya imbis na magsalita lang, siya po'y pumarito sa sanlibutan, kinuha lahat ng ating kasalanan at namatay para sa atin. So what's the evidence we love brothers and sisters? Ano ba yung ebidensya na minamahal natin yung mga kapatid? We really give something to brothers and sisters. Meron tayong binibigay para sa mga kapatid. We give our time and our health and our money to help others. Binibigay natin sa kanila yung ating oras, minsan yung ating kalusugan, o kaya yung pera natin para matulungan sila. What is the evidence to love our family, unsaved people? Ano ba yung ebidensya? Minamahal natin yung mga hindi ligtas na tao. If we just say the word, would you come to the Bible seminar? No? Okay. If we just say that kind of word only, it's not love. Kung sasabihin natin sa kanila na pwede bang pumunta ka sa Bible seminar at sasabihin nilang hindi, kung ganun lang po yung gagawin natin, hindi po yun pag-ibig. Sometimes we spend our money and time, we visit, we sacrifice a lot because we love them. Minsan, ginagamit natin yung ating pera, yung ating oras, binibisita natin sila. Marami yung ating sinasakripisyo dahil minamahal natin sila. This time, I'm gonna visit Korea. My first priority is to evangelize my father. Ngayon po, bibisita po ako sa Korea. Yung una ko pong prioridad ay bibisitahin ko yung aking tatay. Last week, when I had the fellowship with Pastor Park Kung-soon, senior pastor, he told me when he shared his experience when he evangelized his father. Kaya nung nakaraang linggo po, nung nakausap ko po si Senior Pastor Park Yung-soon, kanya pong ibinahagi sa kanya yung kanyang naranasan nung ini-evangelize niya yung kanyang tatay. The parents will not listen to the voice of children. Kaya yung mga magulang, hindi sila nakikinig sa mga sinasabi ng anak nila. So we have to give the money first. Kaya dapat natin muna silang bigyan ng pera. It's for you. Ito para sa ito. Then open the heart. At mabubuksan yung kanilang puso. I understand what he means. I also tried many times. Naintindihan ko po yung kanyang gustong sabihin. Sinubukan ko na rin po yun ng maraming ulit. But I still want to try again. Kaya ngunit gusto ko pa rin pong subukan ulit. We spend the money, time, and everything because we love them. Gumagastos tayo ng pera, ng oras, lahat ng bagay dahil minamahal natin sila. That's the true love, right? Yun po yung tunay na pag-ibig. Only saying something is not the love. Kaya yung pagsasalita lamang, hindi po yun pag-ibig. Then God really understand the pain of Israel. Kaya yung Diyos, talagang nauunawaan niya po yung kapigatian ng mga Israelita. That's why God called Moses to save the Israel people. Kaya nga po tinawag ng Diyos si Moises para iligtas yung mga Israelita. Let's go back to Exodus chapter 3. Balikan po natin sa Exodo Kapitulo 3. Exodus chapter 3, verse 2. Versikulo 2 po.
the angel of the Lord appeared to him in a flame of the fire from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with the fire, but the bush was not consumed. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito'y hindi nasusunog. The bush is very small plant. Di ba yung maliit, yung damo po, ito po'y maliit na halaman? It looks pangit. Mukha po itong pangit. It looks poor. Ito ay mukhang mahina. But there is a fire, but it's not consumed. Pero meron pong apoy, ngunit hindi ito nasusunog. Actually, it indicates the Israel, Jesus Christ, and save the people. Sa katunayan, tumutukoy po ito sa Israelita, kay Jesus at sa mga ligtas na Kristiyano. Israel is the smallest nation, Yung bansang Israel po, sila po'y maliit na bansa lang. but because of God, is so strong. Ngunit dahil sa Diyos, sila ay napakalakas. Even though it was persecuted and there was a lot of hardship, it became the strong nation. Bagaman lagi silang inuusig at marami silang kahirapan, sila po ay naging malakas na bansa. Have you heard the FRB? Narinig niyo na po ba yung FRB? Federal Reserve Bank. Yung Federal Reserve Bank? This bank issued the dollars in America. Itong bangko po na to, sila po yung nagpapanukala ng dolyar sa Amerika. Then it doesn't belong to America. Pero hindi po to pagmamay-ari ng Amerika. It's the private bank. Ito po ay pribadong bangko. It owns. It belongs to Israel people. Ito po ay pagmamay-ari ng mga Israelita. So Israel people just in the print, they just print the dollars. Then it become the $100 or the $50 like that. Kaya yung mga Israelita, nagpiprinta lamang po sila ng dolyar at nagiging $100 na to, $50 na to. Then the USA borrow the money from Federal Reserve Bank. At yung Amerika po, sila po'y umuutang sa Federal Reserve Bank. And all other countries in the world borrow the money from FRB. Gayon din po yung ibang bansa sa buong mundo, sila po yung humihingi o umuutang ng pera sa FRB. So all the developed country also have the lot of utang. Kaya lahat ng mayayamang mga bansa, napakarami po nilang utang. If they cannot pay back, the Federal Reserve Bank occupy the electricity and water supply and the train. Kaya kung hindi rin po nila kayang magbayad ng utang, yung Federal Reserve Bank po, kanila pong kinukuha yung electricity, yung tubig, at yung tren. That's why Israel can control the world with the money. Kaya nga po yung buong bansa ng Israel, kaya po nilang kontrolin yung buong mundo sa pamamagitan ng pera. That is a very small nation, but even though there was fire, the persecution and hardship, God doesn't allow the Israel to be burned. Yung Israel po ay napakaliit na bansa lang. Ngunit kahit na merong apoy, may pag-uusig at kahirapan, hindi po pinapahintulot ng Diyos na yung Israelita ay masunog. When Jesus came to this world, He looked so poor. Nung dumating po si Jesus dito sa mundo, napakahina po niya. The Isaiah chapter 53 says, there is no beauty to Jesus. Kaya po sinasabi sa Isaiah, Kapitulo 53, walang kagandahang makita sa Kanya. The tabernacle is the shadow of Jesus Christ. Yung tabernakulo po, ito po ay anino ni Hesus Kristo. Inside of the tabernacle is all covered by the gold. Yung loob po ng tabernakulo ay nalalagyan ng ginto. But outside is covered by the covering of the badger skin. Pero yung labas po nun ay meron lamang po itong balat ng badger. So it looks so poor. Kaya mukha po itong mahina. Jesus is God, but when other people look at Him, He looks so poor, like a bush. Si Jesus po ay yung Diyos, ngunit kung titignan siya ng ibang tao, mukha po siyang mahina, gaya ng damo. So He suffered a lot and He was persecuted a lot. Kaya nga lagi siya naghihirap, lagi siyang inuusig. But nobody could stop Him. Ngunit wala pong makapigil sa Kanya. He overcame all the sufferings and finally He achieved the salvation. Kaya niya pong napagtagumpayan lahat ng kahirapan at sa kauli-ulihan, kanya pong nakasakatuparan yung kaligtasan. This bush in the fire is not consumed indicates the Christian, born-again Christian also. Gayon din po, itong mababang punong kahoy na nagliliyab ay gaya ng mga pinanganak na mga Kristiyano. We are not famous. Hindi po tayo tanyag. We are not rich. Hindi po tayo mayaman. But we have so many persecutions and difficulties. Ngunit marami din po tayo mga kahirapan at mga pag-uusig. But even in the difficulties,
nobody can make us stumble. Ngunit kahit sa kalagitnaan ng kahirapan, wala pong makapagpatisod sa atin. We are not consumed Hindi tayo nasusunog because of God. dahil sa Diyos. Let's look at the Daniel chapter 3. Tignan po natin sa Daniel Kapitulo 3. Daniel chapter 3, Daniel po, Kapitulo 3. after Ezekiel, Daniel chapter 3, verse 6. Pagkatapos po ng aklat ni Ezekiel, sa Daniel po, Kapitulo 3, versikulo 6, Here is Daniel's three friends, nandito po yung tatlong kaibigan ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. si Shadrach, Meshach, at si Abednego. Then the king Nebuchadnezzar forced them to worship his idol. At si Haring Nebuchadnezzar po, kanila pong pinilit siya na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. And he said, verse 6, whoever does not fall down and worship shall be cast immediately into the midst of the burning fiery furnace. At sinabi po ni Nebuchadnezzar sa verse 6, sino mang hindi magpatira pa at sumambak ay kaagad na ihagis sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. But the three of them didn't worship that idol. Ngunit yung tatlo pong kaibigan ni Daniel ay hindi po sumamba sa Diyos-Diyosan. So King Nebuchadnezzar put these three into the fiery fire. Kaya nga po yung si Haring Nebuchadnezzar, kanya pong inilagay yung tatlo pong kaibigan ni Daniel sa hurno ng nagniningas na apoy. Then the verse 24, At sa verse 24 po, would you read? kaya't ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig, sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo o hari. We cast the three men in the fire. Di ba tatlong tao yung nakagapos na inilagay natin sa apoy? But why they look like four people? Ngunit bakit mukha silang apat na tao? One of them looks like a son of God. At yung isa sa kanila mukhang anak ng Diyos. So when the three friends of the Daniel were in the fire, who was there together? Kaya nung yung tatlong kaibigan ni Daniel ay nasa gitna ng apoy, sino yung kasama nila? Jesus Christ. Si Jesu Kristo. Even though he was not incarnated, sometimes he visited this world and helped his people. Bagaman hindi pa po siya nagkakatawang tao, minsan po bumababa po si Jesus sa mundo at tinutulungan yung kanyang tao. Jesus was with the three friends in the fire. Si Jesus po ay kasama ng tatlong kaibigan na yon sa gitna ng apoy. That's why the verse 25, not the 25, the 27, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan. Yes. Ang buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nagdarang ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-apoy man sila. God protect them in the fire. Pinoprotektahan po sila ng Diyos sa apoy. So even though they were in the fire, they were not burned. Kaya bagaman nasa kalagitnaan sila ng apoy, hindi po sila nasusunog. That is the life of the Christian. Ito rin po ay gaya ng buhay ng mga Kristiyano. God allow us to suffer a lot in this world. Pinapahintulot po ng Diyos na tayo po'y maghirap dito sa mundo. God allowed the persecution. Pinapahintulot ng Diyos yung mga pag-uusig. But in the fire, God is with us. Ngunit bagaman nandun tayo sa apoy na yon, yung Diyos ay kasama natin. That's why God always protect us and the guide us. Kaya nga yung Diyos, lagi niya po tayong pinoprotektahan at ginagabayan. Let's look at the Acts chapter 23. Tignan po natin sa mga gawa, Kapitulo 3. Acts chapter 23, verse 11. Mga gawa, Kapitulo 23 po, versikulo 11. When the Apostle Paul preached the gospel, he was put in the prison. Nang ipahayag po ni Apostol Pablo yung ebanghelyo, siya po ay inilagay sa kulungan. At that time, the Lord visited him. Sa oras po na ito, bumisita po yung Panginoon sa kanya. The verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang gabing iyon, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ka nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kanyang magpatotoo ka rin sa Roma. God said, be of good cheer. It's not the time to die. Sinabi po ng Diyos, lakasan mo ang iyong loob. Hindi pa yun yung oras para mamatay. You have to go to even the Rome and to testify the gospel. Kailangan mong pumaroon pati sa Roma upang magpatotoo sa Ebanghelyo. So God didn't
help him to be released from the prison. Kaya hindi po tinulungan ng Diyos si Apostol Pablo na makalaya sa kulungan. God allowed the Apostle Paul to go to the prison. Pinahintulot pa nga ng Diyos na si Apostol Pablo ay makulong. But in the prison, God was with him. Ngunit sa loob ng kulungan, kasama siya ng Diyos. So, not giving any difficulties is not the will of God. Kaya yung hindi po pagkakaroon ng kahirapan, hindi po yun yung kalooban ng Diyos. Will of God is giving us the difficulties, and in that fire, God was with us and help us to overcome. Kaya yung kalooban po ng Diyos ay bibigyan niya po tayo ng kahirapan at sa kalagitnaan ng apoy na yon, kasama natin yung Diyos at tutulungan niya po tayong magtagumpay. Let's look at the Psalm number 37. Tignan po natin sa mga awit, Kapitulo 37, Psalm number 37, verse 24. versikulo 24 po. Psalm number 37, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Because of the difficulties and persecution, sometimes we fall. Dahil po sa kahirapan at pag-uusig, minsan tayo po'y nahuhulog. But we shall not be utterly cast down. Ngunit hindi tayo lubos na mabubuwal. Because God protect us and uphold us. Dahil yung Diyos po yung magpoprotekta sa atin at aalalay sa atin sa kanyang kamay. Do you know the tumbling door? Tumbling door? Alam niyo po ba yun? Tumbling? Alam niyo po ba yung tumbling ball? Alam niyo po ba yung tumbling doll? Do you know this door? Oh. Alam niyo po ba yung manika na to? So when we push, you fall down, but suddenly return. Kapag tinulak, Stand up again. kapag tinulak po natin, ito'y higa at tatayo ulit. When I was a child, I was so curious. What? Why? Kaya nung bata pa ako, talaga nagtataka ako, bakit? But when I open this part, I understand. There is the weight. At nung binuksan ko po itong parte na to, naunawaan ko na meron itong pabigat. So no matter what happens, so always stand up again because of this weight. Kaya ano man yung mangyari, lagi po itong tatayo dahil sa pabigat na to. So as long as God is with us, no matter what happens, we stand up again. Kaya hanggat kasama po natin yung Diyos, ano man po yung mangyari, lagi po tayong babangon muli. Nobody can stop the Christian to preach the gospel. Walang sino man pong makakapigil sa mga Kristiyano na ipangaral yung Ebanghelyo. Nobody can make the Christian stumble forever. Walang sino man po makakapagpatisod sa mga Kristiyano magpakailanman. The bush was burned in the fire, but it was not consumed. Yung mababang punong kahoy ay nasa sunog at nagliliyab, ngunit hindi ito nasusunog. Even though we have many difficulties, it cannot consume us. Bagaman marami po tayong kahirapan, hindi po tayo na ito masusunog. Let's go back to Exodus chapter 3, verse 3. Balikan po natin sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 3. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panoring ito kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. When the Moses looked at the fire, but the bush in the fire, but is not consumed, he was so amazed. So he approached to see that. Kaya nga nung nakita po ni Moises yung isang punong kahoy na nasa kalagitnaan ng apoy ngunit hindi nasusunog, siya po talaga yung mangha na makita ito. Why the bush does not burn? Bakit yung mababang punong kahoy ay hindi nasusunog? So when the other unsaved people look at the saved people, even though the saved people have so many difficulties, they always full of the hope and the overcome. They are so interested in our hope. Kaya kapag yung mga hindi ligtas na tao ay nakita yung mga ligtas na tao na bagaman puno po sila ng mga kahirapan at pag-uusig, sila pa rin ay palaging merong buong pag-asa at at nagtatagumpay sa kahirapan na yon. Kaya nga po yung mga hindi ligtas na tao ay namamangha sa atin. They'll say, you lost the job. Sasabihin nila, di ba nawalan ka ng trabaho? But why you are so joyful? Pero bakit parang masaya ka pa? You are sick. Di ba may sakit ka? Then why your life is full of hope? Pero bakit yung buhay mo ay puno ng pag-asa?
when they look at our life, they are so curious. That's why they ask our hope. Kaya kapag nakita po nila yung ating buhay, sila po talaga ay magtataka, kaya sila po ay magtatanong. So even though there is a fire, because of this fire, we preach the gospel more. Kaya bagaman meron pong apoy, dahil po sa apoy na to, mas higit po nating ipinapangaral yung ebanghelyo. We prove we are Christian through the fire. Pinapatunayan natin na tayo'y Kristiyano sa pamamagitan ng apoy. In the early church, there was a great persecution. Sa mga sinaunang iglesia po, meron pong malaking pag-uusig. So many Christians were martyred. Napakarami po mga Kristiyano ay naging martir. The Satan thought if he killed all the born-again Christian, they cannot preach the gospel. Iniisip po ni Satanas na kung kanya mapapatay lahat ng mga pinanganak na muling Kristiyano, hindi na nila may papangaral yung ebanghelyo. But all the Christians, when they were martyred, until their last breath, they praised the Lord and they were so bold. Ngunit lahat ng Kristiyano hanggang sa maging martir sila, hanggang sa pinakahuli nilang hininga, sila talaga ay pinupuri yung Diyos at napakatapang. That's why so many the Romans, they were curious. What kind of faith do they have? Kaya napakarami pong mga Romano yung nagtataka, anong pananampalataya ba yung meron sila? That's why more people got salvation. Kaya nga po, napakaraming tao po yung naligtas. So let's look at the 1 Peter chapter 3. Tignan po natin sa unang Pedro, Kapitulo 3. 1 Peter chapter 3. Unang Pedro po, Kapitulo 3. First Peter chapter 3 verse 15. Versikulo 15 po. But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanilin ninyo si Kristo bilang Panginoon, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. How can you overcome these all difficulties? Paano nyo ba napagtatagumpay lahat ng kahirapan? If I'm in you, I commit suicide. Kung ako sa'yo, nagpakamatay na ako. But you are so hopeful. Ngunit puno ka pa rin ng pag-asa? The other people will ask us this hope. Kaya yung ibang tao, lagi po nilang tatanong sa atin yung pag-asa na to. Because we are the bush which is in the fire but is not burned. Dahil tayo po yung bababang punong kahoy na nagliliyab, ngunit hindi nasusunog. Let's go back to Exodus chapter 3. Balikan po natin sa Exodo, Kapitulo 3. In the fire, God called Moses. Kaya sa apoy po, tinawag po ng Diyos si Moises. So verse 4. Would you read? Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Moses, Moses, here I am. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Then God wants to use Moses, but the Moses denied, rejected God's calling. Gusto pong gamitin ng Diyos si Moises, ngunit tinanggihan po ng Diyos yung pagtawag ng Diyos sa kanya. I'm not worthy. Ay, hindi ako karapat-dapat. Why? Bakit? Why did Moses rejected God's calling? Bakit nga ba tinanggihan ni Moises yung pagtawag ng Diyos? Actually, his life was full of confidence. Sa katunayan, di ba yung buhay niya punong-puno po ng kumpiyansa? We can divide his life 40, 40, 40. Kaya po nating hiwalayin yung kanyang buhay, 40, 40, 40. In first 40 years, he was a prince of Egypt. Sa unang 40 years po ni Moises, siya po'y hari sa Ehipto. And he's trained and he thought he's ready to save his people, Israel. Sanay po siya doon, kaya inisip niya kaya niyang iligtas yung mga Israelita sa Ehipto By his own strength. sa pamamagitan ng kanyang sariling kalakasan. But he became the murderer. Ngunit siya po ay nakapatay. So, when he relied on his own strength, he failed. Kaya nung umasa siya sa kanyang sariling kalakasan, siya ay nabigo. So, he ran away to the wilderness Kaya tumakas po siya sa ilang and he became the shepherd for 40 years. at siya po'y naging pastol sa loob ng 40 taon. In this time, he realized he's nobody. Sa oras po na ito, naunawaan niya na wala po siyang kakayahan. He lost all the confidence. Lahat ng kanyang kumpiyansa ay nawala. That's why when God called him, Lord, I'm the old man, 80 years old. Kaya nung tinawag po siya ng Diyos, sabi niya, Panginoon, matanda na ako, 80 years old na ako. I'm strong
I'm not strong enough. Hindi na po ako malakas. I'm not worthy. Hindi na rin ako I karapat-dapat. cannot achieve your will. Hindi ko po magagawa yung iyong kalooban. So he's not confident. Kaya wala po siyang kumpiyansa. But God still called him and used him. Ngunit tinawag pa rin siya ng Diyos at ginamit siya. Let's look at chapter 3, verse 11. Tignan po natin sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 11. Here is the reason why the Moses rejected God's calling. Ito po yung dahilan kung bakit tinanggihan po ni Moises yung kanyang pagtawag. The verse 11, but Moses said to God, "Who am I?" Kaya sa verse 11 po, sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako? Who am I? Sino ba ako? He is looking at himself. Siya po'y nakatingin sa kanyang sarili. And he's considered what other people think about him. At lagi niyang iniisip kung ano yung iisipin ng ibang tao sa kanya. The verse 13, would you read? Ngunit sinabi ng Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? So he think about the Israel people. Kaya kanya pong iniisip yung mga Israelita. The chapter 4, verse 1, Chapter 4 po, verse 1. he worried Israel people. Siya po ay pumunta sa mga Israelita. Then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Si Moises ay sumagot at nagsabi, ngunit hindi nila ako papaniwalaan o papakinggan man. So he looked at himself, then when he looked at himself, he's not ready. Kaya nakatingin lamang po siya sa kanyang sarili at nung nakita niya yung sarili niya, hindi pa siya handa. He's not strong enough. Hindi pa siya malakas. And when he looked at others, he was more scared. At nung nakita niya pa yung iba, mas lalo siyang natakot. And the chapter 4, verse 10, Sa chapter 4 po, verse 10, would you read? ngunit sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi mahusay magsalita mula pa noon o kahit na mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y makupad sa pananalita at umid ang aking dila. I'm not talented. I'm not good at speaking. Wala akong talento, hindi ako magaling magsalita. So when he looked at his ability, it's not worthy. Kaya nung nakita niya po yung kanyang kakayahan, hindi talaga yun karapat-dapat. That's why eventually he answered the verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kanyang sinabi, O Panginoon, iba na ang iyong suguin. Yes. Oh Lord, I'm not worthy. O Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Please send another person. Iba na yung iyong suguin. Many times, we want to answer like this. Maraming beses po, gusto po nating sabihin din yung ganitong bagay. My family members and my friends, they are not saved yet. Yung pamilya ko, yung kaibigan ko, hindi pa ligtas. Then we think, I'm the only one who have to evangelize them. At iniisip natin, ako lang mag-isa yung mag-evangelize sa kanila. But what if I can speak like that brother, that sister well? Ngunit kung kaya ko din magsalita gaya ng brother na yun o kaya ng sister na yun? What if I can sacrifice more like other brethren? Paano kung kaya ko din magsakripisya ng higit gaya ng ibang kapatid? Lord, if they can evangelize them, that will be good, but not me. Panginoon, kung kaya nilang i-evangelize sila, mabuti po yun, ngunit hindi po ako. I'm not ready. I'm not worthy. Hindi pa ako handa, hindi rin ako karapat-dapat. That's exactly what Moses said. Ganun din po yung sinabi ni Moises. I cannot evangelize my people. I cannot live according to your will. Hindi ko kayang iligtas yung mga tao ko, hindi ko kaya makapamuhay ayon sa iyong kalooban. But no matter what he answered, is only focused on himself and other people, not God. Ngunit palagi na yung kanyang sagot ay nakatuon lamang sa kanyang sarili at sa ibang tao at hindi sa Diyos. If we don't look at God, we cannot have the confidence. Kung hindi po tayo titingin sa Diyos, wala po talaga tayong kumpiyansa. Without God, we don't have any power. Kung wala po yung Diyos, wala po tayong kapangyarihan. That's why God's all the answers is, look at me. Kaya nga lagi siyang sinasagot ng Diyos na tumingin ka sa akin. Don't look at yourself. Huwag mong tignan yung sarili mo. I have a power. I'll give you the power. Meron akong kalakasan, bibigyan kita ng kalakasan. And I'll give you the word that you have to speak. At bibigyan din kita ng salita na dapat mong sabihin. Don't worry. Just look at me. Huwag kang mag-alala, tignan mo lang ako. So, in the Bible, whenever God called His people, they are afraid. Kaya nga po sa Biblia, kapag tinatawag po ng Diyos yung kanyang tao, lagi silang natatakot. Let's look at Judges chapter 6. Tignan po natin sa mga hukom, Kapitulo 6.
Judges chapter 6, God is calling the Gideon. Dito po tinawag ng Diyos si Gideon. Verse 12, Kapitulo 6 po, versikulo 12. the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na magiting na mandirigma. At that time, the Gideon was so afraid of the enemies. Sa oras po na ito, si Gideon po ay takot na takot sa mga kaaway. So he hid in the small place and the grain, the make the wine. Kaya The harvest the grain. How can I say? Take off the grain of grapes. what do you call? Verse The 11. thresh the wheat. Oh. Kaya nga po sa oras po na ito, si Gideon po ay nagtago sa maliit na kwarto at siya po ay gumigiik ng trigo sa ubasan. So he was cold. Kaya siya po ay duwag. He was not brave. Hindi po siya matapang. But when God called him, you mighty warrior. Ngunit nung tinawag po siya ng Diyos, ang tawag sa kanya ay magiting na mandirigma. The reason is the Lord is with you. Yung dahilan po nito dahil yung Panginoon ay sumasa kanya. Then the Gideon answered, the verse 15, At ang sagot po ni Gideon sa verse 15, oh my Lord, how can I save Israel? O Ginoo, paano ko maliligtas ang Israel? I'm weak. Ako ay mahina. I'm the small. I'm the least. Ako yung pinakahamak, Then the pinakamahina. verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon sa kanya, subalit ako'y makakasama mo at iyong ibubuhal ang mga Midyanita, bawat isa sa kanila. Surely I'll be with you. Subalit ako'y makakasama mo. So, no matter whom we are, it's not important. Kaya kung sino man po tayo, hindi po yun mahalaga. What kind of ability we have is not important. Kung anong kakayahan yung meron tayo, hindi po yun mahalaga. Whether we are with God or not is important. Kung kasama ba natin yung Diyos o hindi, yun yung mahalaga. If God is with us, we don't need to afraid of anyone. Kung yung Diyos ay kasama natin, hindi dapat tayo matakot kanino man. If God give us the power, we can do everything. Kung bibigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan, kaya nating gawin lahat. In book of Jeremiah, God called the Jeremiah. Sa aklat po ng Jeremias, tinawag po ng Diyos si Jeremias. Then the Jeremiah really worried, I'm youth, I'm young. At si Jeremias, siya po talaga ay nag-aalala, oh Panginoon, bata pa ako. I don't have any ability and I'm not ready. Wala po akong kakayahan at hindi pa ako handa. Then God said, do not say I'm a youth. Ngunit sinabi po ng Diyos sa kanya, huwag mong sabihin ako'y kabataan pa. Whatever I command you, you shall speak. Ano man yung sabihin, iutos ka sa'yo, sabihin mo. I'll be with you. Ako'y makakasama mo. So, when we look at ourselves, we worried, how can I evangelize our people and how can I overcome these all difficulties? Kaya nga po kung titignan natin yung ating sarili, lagi tayong mag-aalala kung paano natin ililigtas yung nasasakupan natin at gagawin yung mga bagay na to. But at that time, we have to remember, God is with us. Ngunit sa oras po na yon, dapat po nating alalahanin na ang Diyos ay kasama natin. Let's look at the Joshua chapter 1. Tignan po natin sa Josue, Kapitulo 1. Joshua chapter 1, verse 5. Kapitulo 1 po, versikulo 5. At the time, the Moses died. Sa oras po na ito, patay na si Moises. And next leader of Israel was Joshua. At yung sumunod na leader ay si Josue. He was so afraid Siya po talaga ay takot na takot. because he always rely on the Moses, but he died. Dahil di ba siya po yung umaasa lang kay Moises, ngunit patay na siya. But at that time, God said, the verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Like I was with Moses, so I will be with you. Kung paano ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. God will say to us the exactly same thing. Kaya ito din po yung sasabihin sa atin ng Diyos. As God is with Joshua, so He is with us. Kaya kung paanong sinamahan ng Diyos si Josue, sasamahan din po tayo ng Diyos. So no matter what we are, it's not important. Kaya kung sino man po tayo, hindi po yun mahalaga. Let's go back to Exodus chapter 3. Balikan po natin sa Exodo, Kapitulo 3. So when the Moses was scared and rejected God's calling,
God answered like this. Kaya nung natakot po si Moises at tinanggihan yung pagtawag ng Diyos, ganito po yung sinabi ng Diyos sa kanya. The Moses said, "Who am I?" Kaya di ba sabi ni Moises, sino ba ako? But God didn't explain who Moses is. Ngunit hindi po pinaliwanag ng Diyos kung sino ba talaga si God Moises. didn't answer, you are Moses and you like this one, you like a bulalo. God didn't say that. Hindi po sumagot yung Diyos na, ikaw si Moises, gusto mo to, gusto mo ng bulalo. Hindi po ganun yung sinabi ng Diyos. Instead of the answer about who Moses is, God introduced himself. Kaya bagaman, imbis na sagutin po ng Diyos kung sino ba talaga si Moises, ipinakilala po ng Diyos kung sino talaga siya. Who you are is not important. What I am is important. Kung sino ka, hindi yun mahalaga. Kung sino ako, yun yung mahalaga. Verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ako nga. Ako Ako nga. ang ako. Ako. Ako ay Ako. ako. Yes, ako ay ako. That's so wonderful expression. Ito po'y kamanghamanghang sagot. I am who I am. Ako ay ang ako nga. What does it mean? Ano po yung ibig sabihin nito? I existed from the beginning. Matagal na akong lumitaw. Nobody made me. Walang sino man yung gumawa sa akin. I am who I am. Ako ay ako nga. It means whatever I say is the law. Ibig sabihin, ano man yung sabihin ng Diyos, yun na yung kautusan. In Hebrew, it's called the ego eimi. No, sa Hebrews po, ang tawag po dito ay ego eimi. I am something. Ako- Ego eimi. Ako ay ito. Ego eimi. Then when Jesus explained himself, he says this word, ego eimi. At nung pinaliwanag po ng Diyos yung kanyang sarili, ito din po yung sinabi niya, ego eimi. I'm the light, ego eimi. Ako ang liwanag, ego eimi. I'm the bread of the life. Ako ang tinapay ng buhay. That time, he said this expression, ego eimi. Noong oras po na yon, ganito din po yung sinabi niya, ego eimi. So he showed he is also God himself. Kaya ipinapakita po ni Jesus na siya yung Diyos. So, I am who I am. It means I'm a creator. Nobody made me. I made everything. Ako ay ako nga, ibig sabihin ako yung lumikha, walang sino man yung lumikha sa akin, kundi ako yung lumikha sa lahat ng bagay. I am who I am. It means I'm Almighty God. Ako ay ako nga, ibig sabihin ako yung makapangyarihang Then Diyos. why do you worry? Ngayon, bakit ka nag-aalala? Why are you scared? Bakit ka naduduwag? You are not important. What you are is not important. Look at me. What I am is important. Kung sino ka, hindi yun mahalaga. Tignan mo ko, kung sino ako, yun yung mahalaga. So, in order to show that He is Almighty God, He showed the two miracles. Kaya nga para maipakita na siya yung makapangyarihang Diyos, nagpakita po siya ng dalawang himala. Let's look at chapter 4, verse 2. Tignan po natin sa chapter 4, verse 2. Verse 2 to 4. Verse 2 hanggang 4. Would you read? Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? Kanyang sinabi, isang tungkod. Kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. Kanyang inihagis ito sa lupa at ito'y naging isang ahas. Si Moises ay lumayo sa ahas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay at hawakan mo sa buntot. Kanyang iniunat ang kanyang kamay, kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. So this rod became the serpent. Kaya yung isang tungkod po ay naging ahas. Then when Moses catches the tail, it become the rod again. At nung hawakan po ni Moises yung buntot, ito'y naging tungkod ulit. What does it mean? Ano po yung ibig sabihin nito? Actually, we are created as a rod of the God. Sa katunayan, inilikha po tayo bilang tungkod ng Diyos. So when we commit a sin, we belong to the Satan. Ngunit kapag nagkasala tayo, tayo ay pagmamayari na ni Satanas. But when God saved us, we become the rod of the God again. Ngunit nung niligtas ulit tayo ng Diyos, tayo ay naging tungkod ulit ng Diyos. This rod indicates the Israel people also. Etong tungkod na to, tumutukoy din po to sa mga Israelita. When they moved to the Egypt, they are under the Pharaoh. Kaya nung sila po ay lumipat sa Ehipto, sila na po ay nasasakupan ni Parao. Then it become to the road again. It means the
the serpent became the rod again, it means God will save the Israel people from the Egypt and use them as a rod of the Lord. Nung yung ahas ay naging tungkod ulit, ibig sabihin po nito, yung Diyos ililigtas sila mula sa Ehipsyo at mula sa Ehipto at gagamitin ulit sila ng Diyos. Let's look at the so since that time, this rod became the rod of God. Kaya simula po ng oras na to, yung tungkod na to ay naging tungkod ng Diyos. For 40 years, the Moses used that rod to guide the sheep. Sa loob po ng apat na pong taon, ginagamit po ni Moises yung tungkod na to upang gabayan yung mga tupa. It looks pangit, then became dirty. Mukha po itong pangit at napakarumi. But when God used that rod, it becomes the God's rod. Ngunit nung ginamit na po ito ng Diyos, yung tungkod na to, ito ay naging tungkod ng Diyos. So when it's in the hands of the Moses' hands, then whenever Moses performed the miracles, he was there. The rod was there. Kaya sa tuwing nagpapakita ng himala ng si Moises sa pamamagitan ng tungkod na yun, yung Diyos ay kasama niya. Let's look at Exodus chapter 14, verse 16. Tignan po natin sa Exodo, Kapitulo 14. Exodus chapter 14, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. God says, lift up your rod. Sinabi ng Diyos, itaas mo ang iyong tungkod. That rod was just a stick. Di ba yung tungkod na yun, isa lamang tong patpat? But when was in the hands of the Moses, it performed the miracles and it divided even the Red Sea. Ngunit nung hawak na to ni Moises, ito yung naggawa ng himala at kanyang hiniwalay yung dagat na pula. We are just a nobody, like a road. Gaya po tayo ng isang tungkod na walang anuman. But when you look at God and if we receive the power of God, we can even divide the Red Sea. We can save the so many lost souls. Ngunit kung titingin po tayo ng Diyos at gagamitin po tayo ng Diyos, gaya po tayo ng tungkod na makakapaghiwalay po ng dagat na pula at makakapagligtas ng maraming ligaw na kaluluwa. Do you know John Milton? Kilala niyo ba si John Wilton? Not the scientist. Hindi po. He was the captain of the trade ship of the slave. Si John Newton po, hindi po yung scientist, siya po ay isang kapitan sa mga barko na nagpapalitan ng mga alipin. So he kidnapped the people and sold slaves. Kaya kanya pong kinikidnap yung mga tao at binibenta bilang mga alipin. So he was so evil man. Kaya napakasamang tao niya. But when he in the sea, when he carried the slaves, he faced on the great storm. Ngunit sa kalagitnaan ng karagatan, nung meron pong bagyo, siya po'y nakatagpo ng isang bagyo. At the time, he kneeled down and prayed. Sa oras po na to, siya ay lumuhod at nanalangin. Lord, please mercy on me. Panginoon, pakiusap, mahabag ka sa akin. And eventually, when he studied the Bible, he got salvation. At sa kalaunan po, nung pinag-aralan niya po yung Biblia, siya po ay naligtas. Then he made the one hymnal song that is the Amazing Grace. At nakagawa po siya ng isang kanta, yung Amazing Grace. So the writer of the Amazing Grace is John Newton. Kaya yung gumawa po ng Amazing Grace na kanta ay si John Newton. Quiet. The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Actually, this is his testimony. This is amazing grace. Sa katunayan, ito po yung patotoo niya. Ito ay nakamamanghang biyaya. I was a captain who kidnapped the people and trade the slaves. Isa akong kapitan na nagkikidnap at ibinibenta yung mga alipin. But thanks to the amazing grace of God, I got salvation and
eventually he became pastor. Ngunit salamat sa biyaya po ng Diyos, siya po'y naligtas at sa kalaunan siya po'y naging pastor. Actually, he was not good at delivering the sermon. Sa katunayan, hindi po siya magaling mag-sermon. So some congregation asked him not to share the sermon. Kaya may mga kapulungan po na sinasabi na wag na siyang mag-sermon. But he said, nobody can stop me. Ngunit sabi niya, walang sino man yung makakapigil sa Even akin. though I'm not good at speaking, I have to deliver this message. Ngunit bagaman hindi ako magaling magsalita, dapat ko pa rin ibahagi itong mensahe na to. Jesus died for me. Si Jesus ay namatay para sa This akin. is amazing grace. Ito ay nakamamanghang biyaya. So, until he died, he preached the gospel. Kaya hanggang sa mamatay po siya, kanya pong ipinahayag yung ebanghelyo. Like him, we were just a road. Gaya po niya, gaya lamang din po tayo ng isang tungkod. But when we get salvation and when God holds us, when we are in the hands of God, we become the road of God, performing much miracle. Ngunit nung tayo po'y naligtas at tayo po'y hinawakan ng Diyos bilang kanyang tungkod, gaya po na to, isang tungkod ng Diyos na tayo po'y nakakagawa ng napakaraming himala. So because of God, it is possible. At dahil po sa Diyos, lahat ito ay posible. The miracle is the verse 6. At yung isa pa pong himala ay nasa versikulo 6. Chapter 4, verse 6. Would you read? Exodus chapter 4, verse 6. Kapitulo 4 po, versikulo 6. Sinabi pa sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang dibdib at ng kanyang ilabas, ang kanyang kamay ay kitongin, maputing parang niebe. Moses' hand was clean, Yung kamay po ni Moises ay malinis. but he became the Ngunit leprous. ito ay naging kitongin. We are created as a clean man. Tayo po'y inilikha bilang malinis na tao. But because of Adam, when the Adam commit the sin, we become the sinners. Ngunit dahil sa pagkakasala po ni Adan, tayo po'y naging makasalanan. But verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Diyos, ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong dibdib, kanyang muling ipinasok ang kamay sa kanyang dibdib at ng kanyang ilabas sa kanyang dibdib, na numbalik ito gaya ng iba niyang laman. Yes. So because of God, all is the shadow of the salvation. Ito po ay anino ng kaligtasan. Because of God, all our sins will be forgiven. Dahil po sa Diyos, lahat ng ating kasalanan ay mapapatawad. So, God can save the Israel people. Kaya pong iligtas ng Diyos yung mga Israelita. God can use the rod to perform His great miracles. Kaya pong gamitin ng Diyos yung tungkod para isagawa yung kanyang kamangamanghang himala. God even saved the lost souls. At kayang iligtas ng Diyos yung mga ligaw na kaluluwa. God is almighty. Yung Diyos ay makapangyarihan. Through these two miracles, God showed He can do everything. Kaya sa pamamagitan ng dalawang himala na to, ipinakita ng Diyos na kaya niyang gawin lahat ng bagay. Then, Moses, why are you worried? Kaya, Moises, bakit ka pa nag-aalala? Don't look at yourself. Huwag mong tignan yung sarili mo. Look at me. Tignan mo ko. I'll give you the power. Bibigyan kita ng kapangyarihan. In our Christian life, sometimes we are so afraid to evangelize and overcome our difficulties. Sa ating buhay Kristiyano, minsan takot na takot tayo mag-evangelize at ipagtagumpayan yung ating mga kahirapan. Sometimes we worry too much. Minsan nag-aalala tayo ng sobra-sobra. Why? Bakit po? Because instead of God, we look at ourselves. Dahil imbis na yung Diyos, tinitignan natin yung ating sarili. We look at other people. Tinitignan natin yung ibang tao. Then there is no reason to be confident. Kaya nga, di ba, wala talaga tayo magiging kumpiyansa. But when we look at the power of God, we can really believe we can do everything. Ngunit kung titignan po natin yung kapangyarihan ng Diyos, maniniwala talaga tayo na kaya nating gawin lahat ng bagay. So the chapter 4, verse 12, now, God said, now, therefore, go, and I'll be with your mouth and teach you what you shall say. Kaya nga sinabi ng Diyos sa verse 12, kaya ngayon ay humayo ka, ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasabihin. It means I'll give you the power. Ibig sabihin, bibigyan kita ng kapangyarihan. If you read Matthew chapter 10, verse 1, Jesus sent His disciples to the village. Kaya kung babasahin niyo po yung Mateo Kapitulo 10, versikulo 1, isinugo po ng Diyos yung kanyang mga alagad sa mga lunsod. And before Jesus sent them, Jesus gave His disciples the power to cast out the demons. At bago po isugo ni Jesus yung kanyang mga alagad, binigyan po ng Diyos ng kapangyarihan yung mga alagad niya na kaya magpalayas ng mga demonyo. So exactly same things happen to us.
when God sent us to save the lost souls, it means God already give us the power. Ganito din po yung mangyayari sa atin. Bago po tayo isugo ng Diyos para magligtas ng mga ligaw na kaluluwa, ibig sabihin, bibigyan muna tayo ng Diyos ng kapangyarihan. The Matthew chapter 10 verse 19 and 20 says, if you don't know what to say, I'll give you the word in your mouth. Kaya sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20, kung hindi ninyo alam yung sasabihin, bibigyan ko kayo ng salita sa inyong bibig. Have you experienced when you evangelize the friends or family? Naranasan nyo na ba nung ini-evangelize yung mga kaibigan at pamilya nyo? I experienced many times. Naranasan ko na po ng maraming ulit. Before I visit, I don't know what to say. Bago ako magbisita, hindi ko alam yung sasabihin. But when I visit, so many words are coming out, then I can answer very wisely. Ngunit nung bumisita na ako, napakaraming salita yung lumalabas at kaya ko silang sagutin ng mas malinaw. That is not my wisdom. Hindi po yun yung karunungan ko. As Jesus said, I give you the word you have to speak in your mouth. Gaya ng ipinangako ni Jesus, bibigyan kita ng salita na yung sasabihin sa iyong bibig. So when we rely on God, God give us the power. Kaya nga kung tayo po iaasa sa Diyos, bibigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan. The Exodus chapter 4 verse 14, Exodus Kapitulo 4, versikulo 14 po. God said, even your co-workers, I already prepared. Sinabi ng Diyos na kahit yung mga manggagawa mo ay inihanda ko na. The verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Moises at kanyang sinabi, wala ba si Aaron, ang kapatid mong Levita? Alam kong siya'y nakakapagsalitang mabuti. Siya'y dumarating upang sulubungin ka, pagkakita niya sa iyo ay matutuwa ang kanyang puso. So it means I already prepared the Aaron, your brother. Ibig sabihin, inihanda ko na yung kapatid mo, si Aaron. Then God said, look, he is also coming out to meet you. At sinabi ng Diyos na, alam kong siya'y dumarating upang salubungin ka. What does it mean? Ano po yung ibig sabihin nito? God is calling the Moses, and at the same time, God is calling the Aaron to let them meet each other. Ibig sabihin, tinatawag ng Diyos si Moises, gayon din sa Aaron, upang magkita sila. Chapter 4, verse 27. Chapter 4 po, verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, pumaroon ka sa ilang upang salubungin si Moises. Siya'y pumaroon at kanyang nasulubong si Moises sa bundok ng Diyos at kanyang hinagkan ito. Yes. God already called Aaron. Go into the wilderness to meet Moses. Tinawag na rin po ng Diyos si Aaron na pumaroon sa ilang upang salubungin si Moises. As we studied the last week, we studied the co-workers, fellow workers of Apostle Paul. Gaya po nung pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo, ating pong pinag-aralan yung mga manggagawa ni Apostol Pablo. Before Apostle Paul visited the Nineveh and the Corinth, God already prepared his co-workers. Bago po bisitahin ni Pablo yung Corinto, inihanda na po ng Diyos yung kanyang mga manggagawa. So God already know how weak we are. Alam na po ng Diyos kung gaano tayo kahina. He already know how foolish we are. Alam niya na po kung gaano tayo kahangal. That's why God promised to give us the power and wisdom and even fellow workers. Kaya nga po nangako yung Diyos na bibigyan niya po tayo ng kalakasan, ng karunungan, at gayon din po ng kamanggagawa. So have you experienced when we evangelize, if I evangelize alone, it's not powerful. Naranasan niyo na ba? Kapag nag-evangelize tayo ng mag-isa lang, hindi po malakas? But when we evangelize all together, it's so powerful. Ngunit kapag sama-sama po tayo nag-evangelize, napakamakapangyarihan. In Korea, one of the biggest church is Gwangju Church. Sa Korea po, yung isa sa pinakamalaking church po ay yung Gwangju Church. In Gwangju Church, there is like a tradition where the brothers and sisters evangelize always together. Kaya sa Gwangju Church po, lagi po yung mga kapatid ay nag-evangelize ng magkakasama. So one brother invite the one friend, Kaya may isang brother, inimbitahan niya yung isa niyang kaibigan. then all cell group and all youth group gather together and listen together. At lahat ng cell group, lahat ng youth group, sila po yung magtitipon at makikinig ng sama-sama. So when the pastor counsel the one person, even the 20 members gather together and listen together. Kaya kahit isa lang po yung ika-counsel ni pastor, ang dami po mga kapatid yun nandun, halos 20. And they always watch it together. At lagi silang tumitingin. Newcomer. Then because when they listen together, they pray together, right? At nung nakikinig silang sama-sama, di ba nananalangin din silang sama-sama? That's why many people got salvation. Kaya nga po, napakaraming tao yung naliligtas.
we are weak. Tayo po'y mahina. But when we work together, that's why God prepared the fellow workers. Kaya nga po inihanda po ng Diyos yung ating mga kamanggagawa. Let's look at the Matthew chapter 18. Tignan po natin sa Mateo Kapitulo 18, Matthew chapter 18, verse 19. versikulo 19. Mateo po, Kapitulo 18, versikulo 19. Matthew chapter 18, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Yes. Where is God? Where is Jesus? Nasaan ba yung Diyos? Nasaan si Jesus? In the midst of them. Who are they? Naroon ako sa gitna nila. Sino tong sila? They gathered for the glory of God. Yung mga nagtitipon-tipon para sa kaluwalhatian ng Diyos. The verse 19, let's read it together. 3, 2, 1. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nakapagsundo ang 2 sa inyo sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kanilang inihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. They agreed to preach the gospel together. Kaya meron pong nagkasundo na ipangaral yung ebanghelyo. They gathered together for the glory of God. Merong nagtitipon-tipon para sa kaluwalhatian ng Diyos. In them, Jesus promised He will be there. Ipinangako po ni Jesus na sa kanila ay kasama niya sila. So what if we have this kind of fellow workers? Kaya paano kaya kung meron tayong ganitong mga uri ng kamanggagawa? In each cell group and each group, father's group, mother's group, youth group, high school group, if we have this kind of fellow workers who are ready to die for the gospel, God work in us and God will show His great power. Kaya nga sa bawat cell group, sa father's group, mother's group, sa youth group, high school group, kung meron po tayong mga ganitong mga uri ng mga kamanggagawa na handang mamatay para sa ebanghelyo, kikilos po yung Diyos ng napakamakapangyarihan. Let's go back to Exodus chapter 3. Kaya balikan po natin yung Exodo Kapitulo 3. So God said, don't look at yourself. Sinabi ng Diyos na wag mong tignan yung sarili mo. I can give you the wisdom and power and fellow workers. Kaya kitang bigyan ng karunungan, ng kapangyarihan, at ng kamanggagawa. So God command the verse 5. Kaya inutos po ng Diyos sa kanya yung sa verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Take your sandals off your feet. Hubarin mo ang iyong sandalyas sa iyong mga paa. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Sandal is dirty. Yung sandalyas mo ay marumi. So you clean yourself. Kailangan mo munang linisin yung sarili mo. Even though you are weak, I can use you. Bagaman mahina ka, kaya kitang gamitin. But if you are dirty, I cannot use. Ngunit kung marumi ka, hindi kita gagamitin. If you have a sin, remove it. Kung meron kang kasalanan, alisin mo muna. If you have a boyfriend and girlfriend, stop that relationship. Kung may boyfriend ka o girlfriend ka, itigil mo muna yung relasyon nyo. If we commit a sexual sin, how can we be used by God? Kung gagawa tayo ng sexual na kasalanan, paano tayo gagamitin ng Diyos? God said, take off your dirty sandals. Sinasabi ng Diyos na hubarin mo ang marumi mong sandalyas. Be holy, then I'll give you all the power, all the wisdom, all fellow workers, and I can use you. Maging banal ka muna, sa gayon bibigyan kita ng kamanggagawa, ng karunungan, ng kapangyarihan, at gagamitin kita. Please, stop the sin. Kaya pakiusap, itigil niyo yung kasalanan nyo. Please take off your sandals before God. Pakiusap, hubarin nyo na yung sandalyas nyo sa harapan ng Diyos. God said, for the place where you stand is holy ground. Sinabi ng Diyos, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. We are also standing before holy God. Tayo rin po ay tumatayo sa harapan ng banal na Diyos. So we have to take off the sins before God. Kaya dapat po nating alisin yung lahat ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos. And also at that time, for a long time, Moses, that sandals. Kaya sa panahon din po na to, sa mahabang panahon, suot-suot din po ni Moises yung sandalyas na to. That's why probably that sandals really fit his feet. Kaya maaari na yung sandalyas na to ay talagang sakto sa paa niya. So very comfortable. Kaya napaka-komportable. Then God said, take off your sandals. Kaya sabi ng Diyos, hubarin mo ang sandalyas mo. It means we have to remove our own idea, own experience, and think. Kaya ibig sabihin po nito, kailangan po natin tanggalin yung ating sariling kaalaman, sarili nating karanasan, at yung ating pagmamayari. We have to remove our own style.
Dapat po nating alisin yung ating sariling estilo. In order to follow God, we have to deny ourselves. Para makasunod po sa Diyos, kailangan po muna nating tanggihan yung ating sarili. And God give us the new sandal. Nang sa gayon, bigyan po tayo ng Diyos ng bagong sandalyas. That is the sandal to preach the gospel. Yun po yung sandalyas upang maipangaral yung ebanghelyo. So let's look at the last verse, Joshua chapter 1. Tignan po natin sa Josue Kapitulo 1, Joshua chapter 1, verse 3. versikulo 3. So in order to save Israel people, God called Moses. Kaya para iligtas yung mga Israelita, tinawag po ng Diyos si Moises. And in order to save our people, God called us. At upang iligtas yung nasasakupan natin, tinawag po tayo ng Diyos. And God promised to give us all the wisdom and power. At ipinangako po ng Diyos na bibigyan niya tayo ng lahat ng karunungan at ng kapangyarihan. So just take off your sandal, be clean, and remove your own idea. Kailangan lang po natin ay alisin yung ating sandalyas, tayo maging malinis at alisin yung sarili nating kakayahan. And if you follow me, here is God's promise. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Yes. If the Pasig mayor promised this like this, we don't have time to take a rest. Kaya 'di ba kung yung mayor po ng Pasig ay nangako na gaya nito, maaari hindi tayo magpahinga. If he says, if you step all the area in Pasig, I'll give you. Pag sinabi niya na kapag inapakan mo lahat ng lugar sa Pasig, bibigay ko sa iyo. Then first of all, from the bottom to the top, I'll walk in the AIC building. Kaya unang-una po mula po sa baba hanggang sa taas, akin pong maglalakad po ako sa AIC building. But God also promised this verse to us. Pero yung Diyos po, nangako din po ng ganitong bagay sa atin. Wherever you go to preach the gospel, I'll help you to bear the fruits. Kung saan ka man pumaroon para ipangaral yung ebanghelyo, tutulungan kita upang mamunga ng bunga. So let us pray with all our heart for lost souls. Kaya tayo po'y manalangin ng may buong puso para sa mga ligaw na kaluluwa. And all the born-again Christians are like a bush in the fire but never burn. At yung lahat ng ipinanganak na muli ng mga Kristiyano ay gaya ng mababang punong kahoy na nagliliyab ngunit hindi nasusunog. Even if we have many difficulties, nobody can stop us. Bagaman marami po tayong kahirapan, walang sino man yung makakapigil sa atin. God will give us the power and wisdom and fellow workers. Bibigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan, karunungan at ng kamanggagawa. So we just take off our shoes and follow God. At yung kailangan lamang po natin gawin ay alisin yung ating sandalyas at sumunod sa Diyos. Tama po ba? Look at behind. Tignan niyo po yung likod niyo. Almost done. Malapit na pong matapos. 509. So until the end of this year, let's feel up to the end. Kaya bago matapos po yung taon, punuin po natin hanggang sa likod. Tama po ba? Apo. These days, I'm so thankful because all the brothers and sisters evangelized by recorded Bible seminar and ask the counseling. So active to evangelize. Kaya ngayon, labis po ako nagpapasalamat dahil marami pong kapatid yung nag-evangelize gamit yung recorded Bible seminar, marami nagpapa-counsel, napaka-aktibo pong mag-evangelize. That's the exactly normal Christian life. Yun po yung normal na pamumuhay Kristiyano. Only when we have the Bible seminar, if we invite the people, that is just a show. Kaya kung mag-evangelize lang po tayo kapag may Bible seminar, ito'y gaya ng palabas. We are not doing the show. Hindi po tayo dito naggumagawa ng palabas. Saving lost souls is our life. Yung pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa ay buhay natin. That's why even though we don't have any schedule for Bible seminar, we daily, every day, we want to evangelize our people. Kaya kahit wala po tayong schedule para sa Bible seminar, dapat po araw-araw natin pong ini-evangelize yung ating nasasakupan. That's why I'm so thankful. Every day, I can receive the prayer request. They watch the recorded Bible seminar and counseling, and they visit to evangelize. That is our life. Kaya labis po ako nagpapasalamat na araw-araw nakakita ko ng prayer request na sila ay mag-evangelize, mag-counseling, manonood ng Bible seminar. Yun po yung ating buhay. Tama po ba? Oh, let's pray together. Manalangin na po tayo.